Mahal, nasan ka na ba? Isang oras na akong naghihintay rito. Akala ko ba alam mo na darating ako? Bakit ang tagal mo? Tanong niya habang nakaipit ang cellphone sa kaliwang balikat at tenga. Sorry mahal, medyo may ginagawa pa kasi ako eh. Alam mo naman, bago lang ako dito sa airline. Hayaan mo, malapit na ako. Sagot ng nobyo niyang si Arman mula sa kabilang linya. Okay sige, hihintayin kita. Sige na at sabik na akong makauwi kina mama at makita ang bahay na ipinagawa ko para sa kanila. Excited niyang sagot habang naglalakad at tulak ang cart kung saan naroon ang mga bagahe niya. Galing siyang Japan. 5 taon siyang nagtrabaho doon bilang office staff sa isang malaking kumpanya at nagtapos ang kontrata niya kasabay ng pagsasara ng kumpanya. Sa 5 taon niyang pagtatrabaho roon, nakaipon naman siya kahit na papano at naipagpatayo na rin niya ng bahay ang kanyang mga magulang. Kasabay noon ay napag-aral pa niya ang kanyang nobyo para maging piloto. Kasalukuyan na nga itong trainee sa isang airlines na nagmamay-ari din ng sinakyan niyang eroplano, ang Hans Airlines Company. Maya-maya, natanaw na nga niya ang nobyo na tumatakbo dahil sa pagmamadaling makalapit sa kanya. Oh, Alicia, kamusta ka na? Grabe, ang tagal nating hindi nagkita. Ang laki ng ipinayat mo ah. Sabi nito habang kinukuha ang mga gamit niya. Agad niyang hinagkan ang nobyo sa pisngi nito nang makalapit. Ngunit napailag ito. Sorry mahal, ang baho ko eh. Hindi ako nakapag-shower. Kahapon pa ako hindi nakakauwi dahil sa training namin na makapagpalipad ng eroplano. Grabe honey, thank you ah. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakapagtapos. Sus, wala yun. Kaya nga tayo mag-boyfriend diba? Kasi handa tayong magtulungan. At makita ang isa't isa na nakakaahon sa hirap. Ang mommy mo, kamusta? Okay na ba siya? Oo. Maiksing tugon ng nobyo habang inilalagay sa kotse ang mga bagahe niya. Sakay na, para makauwi ka na agad. Babalik pa kasi ako sa work. Sabi nito. Hindi na niya hinintay na pagbuksan siya ng pintuan ng nobyo. Sumakay na siya sa harapan. Ilang sandali at magkatabi na sila sa upuan. Hanggang sa makaalis na sila sa Naiya Airport. Ah, eto. Malakas ako doon sa visor namin eh. Ayun, iniram ko. Tsaka piling mga opisyal lang ang may ganitong sasakyan. Kaya pakiramdam ko, opisyal ako ng kumpanya. Masaya nitong kwento. Malayo-layo na ang binabagtas nila at wala siyang katitigil sa pagkukwento sa nobyo. Excited na talaga siyang makita ang bahay na ipinagawa niya para sa mga magulang. Hayaan mo honey, next time kapag bumalik ako. Kailan ba ang balik mo sa Japan? Magtatagal ka ba rito? Sunod-sunod na tanong ng nobyo. Arman, mahal, akala ko ba kapag nakapagtapos ka na magpapakasal na tayo? Natitigilan siya dahil nababakas niya sa mukha ng nobyo ang kasabikan nito sa kanyang muling pag-alis. Papasensya ka na mahal, mabuti ka pa nga, nakapagpatayo ka na ng bahay para sa mga magulang mo. Paano naman ako? Ayoko naman kapag mag-asawa na tayo, tsaka ako pa lang sila pag-agawa ng bahay. Gusto ko kapag kinasal na tayo, maayos na ang lahat. Sa iyo na lang at sa mga magiging anak natin nakatuon ang oras ko. Ngumingiti nitong sagot sa tanong niya. Biglang kumabog ang dibdib niya. Kulang na lang ay maubusan siya ng hangin. Hindi niya maunawaan ang sarili niya kung bakit may kakaiba siyang naramdaman. Mabuti na lang at sa gitna ng highway ay may nadaanan silang gasoline station na may convenience store. Ipara mo muna dyan. Naiihi na ako eh. Kailangan kong magbanyo. Tsaka bibili na rin ako ng maiinom. Ikaw ba, may bibilhin? Oo, meron. Sige, bababa na rin ako habang nasa banyo ka. Sabay silang bumaba ng kotse at siya ay nagtuloy sa banyo matapos nilang ipark sa gilid ang kotse nila. Maya-maya may dumating ring kotse na katulad ng modelo at kakulay ng sinakyan nilang kotse. Nakadama siya ng sobrang pagod kaya naisipan niyang sa likuran sumakay dahil nais niyang humiga at matulog muna habang nasa biyahe pa sila. Pagkahiga niya, agad siyang nakatulog at hindi na niya namalayan ang pag-alis ng sasakyan mula sa gas station.
Lumipas ang 3 oras na biyahe. Nagising siya at nagtaka kung bakit hindi pa rin sila nakakarating sa bahay nila sa Cavite. Honey, ano ba? Bakit hanggang ngayon nasa biyahe pa rin tayo? Mahigit 1 oras lang naman mula na iya ang biyahe papuntang Cavite ah. Di naman tayo nagtagal sa stopover sa gas station. Tanong niya na tila naaalimpungatan at marahan siyang bumangon. Kasi lumampas na tayo ng Cavite. Pabatangas ako at hindi ako nagmamadali sa pagmamaneho. Ngunit bigla nitong naipreno ang sasakyan. Napasubsob tuloy siya sa sandalan. Aray! Ano ba? Bakit bigla ng pagpreno mo? Tanong niya. Ngunit natigilan din siya nang mapatingin sa salamin at nakita niya na ibang tao pala ang kausap niya. Sino ka? Sabay pa nilang bulalas. Sino ka? Bakit ka nandito sa kotse namin? Carnapper ka ba? Gulat na gulat pa ring tanong niya. Oy, hindi ah. Gulat ding sagot ng lalaki. Hindi rin ito magkamayaw kung anong gagawin dahil nakita nitong nag-hysterical siya. Oy, sandali nga! Sigaw ng lalaki dahil doon napatigil siya pansamantala. Kinig ka muna! Sino ka ba kasi? Bakit mo ninakaw ang kotse ng boyfriend ko? Oy, miss, sandali lang ah. Una sa lahat, wala akong ninanakaw. Ikaw itong pumasok sa kotse ko nang walang paalam. Bakit? Hindi mo ba inilak ang kotse? Hindi. Di naman ako nagtagal eh. Bumili lang ako ng tubig. Malay ko bang pumasok ka sa loob ng sasakyan ko at natulog dyan sa loob? Ano? Nasaan ang mga gamit ko at ang cellphone ko? Nasaan? Galit niyang tanong at nahampas pa ang balikat ng lalaki. Sinamahan pa niya ng yugyog iyon. Halos mahilo ang lalaki ngunit hindi naman siya ginagantihan. Ayos ah, ikaw pang may ganang magalit at may ganang manakit. Ikaw ang trespassing dito sa kotse ko. Tatigilan ito nang makitang naluluha na siya. Kidnapper! Di nga sabi! Bulalas nito habang nakatingin sa kanya. Alam mo miss, sa tingin ko nalito ka lang. Saan ba nagtatrabaho ang boyfriend mo at magkapareho pa kami ng kotse? Sa Hans Airline Company. Piloto ang boyfriend ko, kaya may karapatan siyang gamitin ang sasakyan ng company. May himig ng yabang na sagot niya sa lalaki. Ganun ba? Ngayon ko lang nalaman na may karapatan ng mga piloto na gamitin ang isa sa mga kotse ng opisyal sa paliparan. Ilang taon na ba siyang piloto ron? Opisyal na ba siya? Hindi. Ano pa lang daw, nagtitraining. Pero ang sabi niya, ka-close niya raw yung opisyal. Kaya ayun, pinahiram siya. Ikaw, bakit dala mo ang kotse ng isa sa mga opisyal? Ano, hiniram mo rin ito? O kinarnap mo? Ako? Oo, pero hindi nila ako empleyado. Pero planong laruan lang ang kaya kong paliparin. Ako naman, kaibigan ko ang may-ari. Akalain mo nga naman, nanghiram lang ako ng sasakyan, napagbintangan pa ako ng kidnapper at carnapper. Okay lang, maganda ka naman eh. Pagbibigyan na lang kita. Sagot nito na umiling-iling at muling ibinaling ang sarili sa manibela at saka muling pinaandar ang makina. Oh, saan mo naman ako dadalhin? Tanong niya na kinakabahan. Di aalis na ako. Di kita pwedeng ibalik. Sabi nito na tangkang paaandarin na ang sasakyan. Wait lang, ibaba mo na lang ako rito. Kaya lang, wala akong pera. Naiwan ko roon sa kotse ng boyfriend ko. Pwede bang bigyan mo muna ako o pahiramin? Isasauli ko na lang kapag nagkita tayo. Bigyan mo ako ng number mo para maibalik ko ang pera. Mahinahon ang sabi niya. Naisip niya na kung hahayaan niya na maisama siya nito, baka kung ano pang gawin nito sa kanya. O kaya pahiramin mo na lang ako ng cellphone. Tatawagan ko ang boyfriend ko. Agad na tumunog ang mga labi ng lalaki na para bang nadidismaya. Tsaka muli siyang pinasadahan ng tingin. Di kita pwedeng ibaba rito. Ano ba namang klaseng boyfriend yung hindi man lang i-check ang girlfriend bago umalis? Naiinis na nahampas nito ang manibela. Pwede ba? Huwag ka nang manisi. Nasabi ko kasi kanina na matutulog ako sa likod at huwag niya akong istorbohin. Kaya hindi na noon na malaya na wala ako. Sigaw niya habang nababasag ang boses. Pero ang totoo, hindi niya lang maamin na ganoon din ang iniisip niya kaya lang hindi niya magawang sisihin ang nobyo. So, pinagtatanggol mo pa? Sure ka ba sa boyfriend mo na mahal ka talaga? Kasi
Hindi ganyan ang BF na mahal ang GF niya. Lalaki rin ako at hindi ako ganyan sa mga nakarelasyon ko. Himutok pa ng lalaki. Teka nga muna, sino ka ba? Inis na niyang tanong. Kawawa ka naman. Ako si Henry. Ngunit hindi nito nasabi ang huling kataga. Alice Chavez. Sabi rin niya na may himig ng nakikiusap. Kaya nga, pahihiramin mo ba ako o pabababain mo ko? Ito ang cellphone ko. Tawagan mong boyfriend mo at hintayin natin siya sa susunod na gas station na susunod. Sabi nito tapos pinaandar na ang sasakyan. Salamat. Sabi niya habang tinatawagan ang numero ng cellphone niya. Nagring agad iyon at nawala ang takot niya nang sagutin nito ang tawag niya. Hello Arman? Hindi mo man lang alam na wala ako sa sasakyan natin? Grabe ka ha? Sorry Alice, nagmamadali rin kasi ako kaya hindi ko napansin. Nang tanungin kita, wala ka. Cellphone mo lang ang narito. Akala ko nga nag-taxi ka na eh. Sagot ni Arman na parang wala lang. Sunduin mo ako sa isang gas station. Nako, sorry Alice. Nakabalik na ako sa paliparan. Kailangan ko na rin kasing isauli ang sasakyan. Bukas ko na lang dadalhin ang mga bagahe mo sa Cavite. Sa ngayon kasi kailangan kong tapusin ang practice namin. Nakasakay na nga ako sa eroplano eh. Sabi nito buhat sa kabilang linya. Nang patayin niya ang telepono, napayoko siya at halos maiyak pero pinigilan niya. Bakit raw? Hindi ka raw niya masusundo? Marahang napaangat ang mukha niya. Sorry Mr. Henry sa lahat ng mga nasabi ko kanina. Pero sa ngayon, wala akong ibang choice kundi ang makiusap at pakiusapan ka na ihatid ako sa Cavite. Kung pwede sana, pumayag ka na. Promise, babayaran ko lahat ng gas at mga nagastos mong oras. Nakikiusap niyang tugon sa lalaki. Malalim itong huminga bago muli siyang tiningnan. Alam mo miss, una sa lahat, kahit na magkano pa ang ibayad mo, hindi mo kayang bayaran ang mga oras na nasayang mo na. Dahil ang lumipas ay lumipas na. Naging malungkot na tingin ang itinugon niya sa lalaki kasama ng malalim na buntong hininga. Ano pa bang magagawa ko? Alangan namang iwan kita dito sa gitna ng kalsada na walang katao-tao. Sige, ihahatid na kita. Pero tandaan mo, utang to. Kailangan, wag mo akong pagtataguan kapag naningil na ako Maliwanag? Agad siyang tumango ng 2 beses. Oo naman. Hinding-hindi. Kapag naningil ka na, papayag agad ako. Promise yan. Ngunit natigilan siya nang bigla na lang siyang picturean nito. Okay na to. Nakasave naman ang numero mo sa call logs ko. Kaya ayos ng picture mo para sigurado ako na masisingil pa kita. Naniniguro nitong sagot sabay ngumisi. Napanguso naman siya sabay sabing, sigurista. Huwag kang mag-alala. Ako yung taong hindi makakatulog kapag di nakabayad ng utang sa'yo. Aba, dapat lang. Ang laking abala nito, bukod sa nabugbog mo kanina ang likod ko. Napagsabihin mo pa akong kidnapper, carnapper at kung ano-ano pang sinabi mo. Tapos ngayon, gusto mong bumalik ako pabalik sa Cavite. Ilang kilometro na lang nasa Batangas na tayo eh. Ano kaya kung bukas na lang? Sumakay ka na lang sa terminal. Ihahatid kita. Huwag na miss ko na ang pamilya ko. Alam mo bang 5 taon ako sa Japan? 5 taon kong hindi nakasama ang mga magulang ko at kapatid. Tapos yung boyfriend ko. Kaya miss ko na sila. Gusto ko na silang makita, pati na yung bahay na ipinatayo ko roon. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hindi mo ba sila mamimiss? Tanong niya, tapos pinalungkot niya pa ang mukha niya para maawa ito. Sa tingin niya, hindi masamang tao ang lalaki kasi sa kabila ng pambubugbog niya, hindi ito lumaban o gumante. Kakainis. Akala mo ba, ikaw lang yung may gustong makita? Hindi mo alam kung anong sinakripisyo ko makapunta lang ng Batangas. May rancho ako doon at manganganak na yung 3 kabayo ko. Tapos uunahin kita? Nanlaki naman ang mata niya sa gulat. Ang akala ko pa naman asawa mo o nanay mo ang manganganak. Yun pala, kabayo lang. Hoy mister, para sabihin ko sa'yo, kabayo lang yun. Ako, tao ang mga gusto kong makita. Napatakip ang 2 palad niya sa kanyang mukha. O ano naman, porket hayop ang mga kabayo ko, wala silang puso at isip. Mister naman, pagtatalunan pa ba natin kung may puso ang kabayo at isip? Baka gusto mo pa akong tanungin kung ilan ang paa nila.
Ano ba? Hindi yon ang punto ko. Napahalokip-kip siya ng mga kamay sa tapat ng dibdib. Lihim na natawa si Henry at hindi niya alam kung bakit ng mga oras na iyon natutuwa siyang asarin ang babae. Noon pa man, libangan na niya ang mang-asar at magpaiyak ng ibang babae sa miyembro ng pamilya nila. Pero kakaiba pala ang excitement na dala ng pang-aasar sa isang hindi kadugo. Pero nakakaakit sa kanyang paningin ang bawat pagkunot ng noo nito at pagsalubong ng mga kilay. Inihinto ng binata ang sasakyan at pinalipat siya sa harapan. Ilang saglit pa ay bumiyahe na sila pabalik ng Cavite. Halos 3 oras din dahil hindi talaga nagmamadali sa pagmamaneho si Henry. Pagdating roon, malakas na busina ang ginawa niya para marinig ng mga magulang niya ang pagdating nila. Hoy babae, ano ka ba? Sisirain mo ba ang manibela ko? Tsaka ano, gusto mong ipaalam sa buong lugar na to na dumating ka na? Sa katunayan nga, halos napapaligiran kayo ng bundok. Tsak na, tulog ng mga tao sa paligid. Sita ng binata sa kanya. Ang tagal kasi nila para maipasok na sa loob ng bakuran ang sasakyan mo. Magkape ka man lang muna o maghapunan. Bayad ko na yon sa abala ko sa'yo. Alam ko naman na malaking abala sa'yo ang nagawa ko. Mahina ang boses na sabi niya. Natawa ito ng mapakla. Ayos Akala ko kanina mataray ka. Yun pala, may konting hiya ka rin pala no? Nang aasar na namang sabi nito tapos tiningnan siya sa mukha. Tapos tumawa na naman ng malakas. Anong konting hiya? Hindi kaya? Mahiyain talaga ako no? Pasinghal niyang sagot tapos binuksan na niya ang pintuan ng sasakyan. Okay lang sa akin ang lahat. Basta yung usapan natin may utang ka na dapat mong bayaran. Mariing paninigurado ng binata sa kanya. Nang makababa sila at nakapasok sa loob ng bahay nila, namangharin siya dahil nakita niya na worth it na rin pala ang napaghirapan niya ng 5 taon sa Japan. Okay naman pala. Ikaw nagpagawa? Tanong ni Henry. Marahan lang siyang tumango habang tinitingnan ang bahay na ipinagawa niya at sa tulong ng mga magulang. May 2 palapag at may abang para sa 3rd floor na nagsilbing rooftop pansamantala. Huminga siya ng malalim. Mabuti naman po inay, itay, at maganda ang kinalabasan. Nakangiti niyang bati sa mga magulang sabay yakap sa mga ito. Oo naman anak, ayaw naming pag-uwi mo ikadismaya mo lang na walang napuntahan ang 5 taon mong pagtatrabaho sa Japan. Mabuti na lang at inahatid ka ng nobyo mo. Siya na ba si Arman? Ang tagal na kasi namin siyang hindi nakikita. Simula nang umalis ka, ni hindi siya dumalaw. Ang laki na pala na ipinagbago ng mukha niya. Mas gumwapo siya ngayon anak. Puna ng kanyang ina na si Aling Lenny. Sorry po, hindi po ako si Arman. Pero pwede naman po akong maging boyfriend ng anak ninyo. Single po ako at ready to mingle. Ano po, gusto niyo po ba? Pagbibiro ng binata. Oo, sige. Sagot ng ama niyang si Mang Brando. Tapos nagtawanan sila. Nay, tay, sorry po hindi ko siya agad napakilala. Hindi ko siya boyfriend. Nakilala ko lang po siya sa daan. May nangyari po kasi kaya hindi ko nakasama si Arman. Pero isa sa mga darating na araw ay bibisita siya rito. Pagtatakip niya sa nobyo. Nako, pinagtakpan pa. Nung klaseng boyfriend ni hindi man lang dumalaw sa parents mo. Kung ako sa'yo, hihiwalayan ko na lang ang hangal na yun. Sa tingin ko, ginamit ka lang niya. Bulong pa ng binata sa kanya, ngunit masamang tingin lang ang itinugon niya. Nay, tay, tayo na ho sa loob. Pakainin natin ang estrangherong mabait para makauwi na siya. Sabi niya sa mga magulang at patulak na inaya ang mga ito papasok sa loob ng kabahayan nila. Matapos lumipas ang ilang oras ay nagpasya na ring umalis ang binata sa bahay nila. Tatawag ako kapag maniningil na ako Nakangiting sabi nito sa kanya. Nahihiya lang siyang tumango sa sinabi nito. 1 buwan ang lumipas mula ng pangyayaring iyon. Bagamat alam nila ang numero ng isa't isa, hindi nila nagawang tawagan ang isa't isa. Marahil nahihiya siya at ayaw niyang pagmula ng away nila ng nobyo ang binatang nakilala niya nang di sinasadya. Pero hindi niya maipaliwanag kung bakit sa loob ng 1 buwang lumipas, hindi pa rin niya malimutan si Henry.
Nako, Alicia ha, kakaiba yung kwento mo. Bakit hindi mo makalimutan ng binatang yun? Umamin ka nga. Nakangising tanong ni Denise habang dinidiligan ang mga pechay. Nako, tumigil ka. Mas mabuti pang diligan mo na lang yung mga pechay. Mahal ang kuha ko sa mga yan, kaya dapat maubos natin habang maaga pa. Ayokong malantayan at mawala ng halaga. Sagot niya habang patuloy na inaasikaso ang iba pang gulay. Iyon ang pinagkakaabalahan niya habang hinihintay si Arman, ang nobyong balak siyang pakasalan. Ano ba yan? Para bang yung pechay mo matagal nang naghihintay pero di ka pa rin inaaya ng gold digger mong boyfriend. Grabe yan, pinag-aral mo na't lahat-lahat, siya pang may ganang paghintayin ka. Kung di ka lang magaling dumiskarte sa Japan, hindi mo mapapatayuan ng bahay mga magulang mo kasi panay pa ang sustento mo kay Arman. Reklamo ni Denise habang inaayos pa rin ang gulay. Hoy, tumigil ka dyan. Alam mong hindi alam ng parents ko yan. Kaya wag kang maingay pag nandito sila. At wala yun, mahal ko si Arman. Mahal niya ako. Konting panahon na lang, yung maging regular siya sa trabaho. Sagot niya, bagamat nagdadalawang isip. Gusto na niyang magpakasal, pero may pangarap pa raw si Arman na ayaw niyang hadlangan. Ay mga miss, magkano mga pechay? Nakangiting tanong ng isang lalaki. Nang mag-angat siya ng tingin, napangiti siya nang makilala ang binatang si Henry. Henry, kamusta ka na? Tanong niya. Natulala si Denise. Siya ba si Mr. Henry? Yung hero na naghatid sa'yo mula Batangas pabalik dito sa Cavite? Usisa niya. Well, hindi nga kalayuan pero abala pa rin, di ba? Sagot ni Henry kay Denise na sinundan ng konting biruan. Nako, maiwan ko muna kayo ha. Kailangan kong kuhanan ng maiinom si Mr. Pogi. Mas type ko siya kaysa sa tuod mong boyfriend. Pabirong sabi ni Denise bago umalis. Oh, sa kaibigan mo na nanggaling ah. Mas gwapo ako. Mas pogi. Kaya dapat kalimutan mo na yung hangal mong boyfriend. Kung ako yun, hindi kita paghihintayin. Nung araw na nakilala kita, gusto na kitang pakasalan eh. Kailan ba? Inaya ka na ba ng gagong yun? Hoy, yung bibig mo. Saway niya kay Henry. Kahit paano, pananagutan natin kung anong lumalabas sa bibig at kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Walang preno niyang sambit. Paano kung puro na lang Alicia ang sinasabi ko? Ibig bang sabihin nun, ikaw ang laman ng dibdib ko? Subukan mo kayang tingnan, baka nakaukit na rito sa puso ko ang pangalan mo. Ibinukas pa nito ang botones ng suot na polo kaya natawa siya. Sira, umalis ka na nga. Puro kakalokohan. Alicia! Bigkas nito. Napalingon siya at natawa na naman sa binata. Ano ba? Bakit tawag ka ng tawag sa akin? Nang lumingon siya ay nakangisi lang ito. Di ba sabi mo, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib? Kaya eto ako. Sinasabi ko ang laman ng dibdib ko. Sandali silang natigilan. Mabuti na lang at may humintong sasakyan at bumili ng maraming paninda. Dahilan para mabusy siya at pabayaan lang ang makulit na binata. Nang umalis na ang kotse, binalikan niya si Henry. Sandali silang natigilan. Siya nga pala. Sorry kung isang buwan ang dumaan bago ako nakabalik dito. Bakalain mo, may tindahan ka na agad. Ano? Ipinagawa mo ba ito kay Arman? Tanong nito nang seryoso ang mukha habang nagtatanong. Hindi isang beses pa lang siyang bumalik simula nang dumating ako. Sa cellphone lang kami nag-uusap. Napansin niya ang pag-iling nito at tumunog pa ang mga labi. May problema ba? Wala. Naiirita lang ako sa boyfriend mo. Hiwalayan mo na siya at ako na lang ang ipalit mo. Ora mismo, pakakasalan kita. Sabi pa nito habang nakatitig sa mga mata niya. Ngunit inisip na lang niyang nagbibiro ito. Alam mo kasi Henry, hindi biro ang 5 taon. Tsaka ang dami ko nang na-invest sa relasyon namin. Mahirap bitawan ng biglaan ng ganun. Tsaka wala kaming pinag-aawayan para iwan ko siya ng ganun kabilis. Hay nako Alicia, kung ako sa'yo, subukan mong dalawin doon sa airlines. Imposible naman na palagi siyang may flight. Tsaka trainee pa lang naman siya ha. Bakit ganun siya ka-busy? Pwede namang dumalaw minsan. Nakakapagtaka lang.
Sabat ni Denise habang nakatingin kay Henry. Sabay silang napalingon sa kaibigan niya na may 2 soft drinks. Nakahinga na rin siya ng maluwag dahil bumalik na ito. Denise. Saway lang niya na may kasamang masamang tingin. Ay nako, si Mr. Henry na lang kasi. Ayan na oh, gwapo. Ano pa bang… Wala ring masabi bukod sa gwapo dahil estranghero pa rin ang binata para sa kanila. Oh, Kitam, mas boto sila sa akin. Kahit nga sina nanay at tatay. Pati na ang 3 kapatid mo. Mas gusto ako. Nakangising sabi ng binata. Ewan ko sa inyo. Basta ako, nagpapasalamat sa iyo, Henry. Yun lang, kasi nga inihatid mo ako ng araw na yun. Sagot lang niya tapos maya-maya biglang tumunog ang cellphone niya. Nang tingnan niya, si Arman yon, tumatawag. Dinampot niya ang cellphone at agad na nakausap ang nobyo. Oh, mahal, kamusta? Sa Makalawa? Pupuntahan kita sa restaurant? Kita tayo roon? Okay, sige. Ibinaba niya ang cellphone at masayang nagbalita kay Denise. Magkikita raw kami sa Makalawa. Kakain kami sa restaurant, yung malapit lang sa work niya. Nakangiti niyang pagbabalita sa kaibigan. Biglang tumayo si Henry. O sige na nga, paalam na. Dinurog lang ni Alicia ang puso ko. Alalahanin mo ha, may utang ka pa sa akin. Sisingilin din kita, balang araw. Tapos kumindat pa ito ng minsan at nagpa-cute. Tapos nagpatuloy na sa pagsakay sa kotse at saka umalis. Alicia, sinayang mo. Tingin ko siya ang dapat mong piliin. Binalikan ka pa niya rito oh, at mukhang type ka talaga. Hirit ni Denise. Ano ka ba? Nakikipagkaibigan lang naman yun. At bakit ko siya pipiliin kung may nobyo ako? Ayos naman kami. So, anong dahilan para makipag-break? Baka biro lang talaga yun. Paraan niya lang para mang-asar. Nung una nga, kung ano-anong ginawa ko sa kanya. Paliwanag niya bago ipinagpatuloy ang mga gawain sa tindahan. Dumating ang araw na pumunta siya malapit sa airport dahil naroon ang practice area ng nobyo. Nasa isang restaurant sila at napansin niyang karamihan sa mga kumakain ay nagtatrabaho o trainee sa airlines. Honey, ang dami mo palang kasamang kumakain dito. Tingnan mo, kapareho mo pa ng uniforme. Sabi niya, masayang tumatanaw. Pwede ba Alicia, huwag kang maingay at huwag mong ipahalata na parang ignorante ka. Dati naman hindi ka ganyan. Dapat nga, mas confident ka. Ex-abroad ka na, marunong ka nang dalhin ang sarili mo. Bakit ba pagtitinda ng isda at gulay ang inaatupag mo ngayon? Nasaan yung ipon mo? Lahat ba napunta sa pagpapatayo ng bahay ng mga magulang mo? Inis na tanong ni Arman. Natigilan siya, hindi makasagot. Tahimik muna sila. Makalipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Arman. Ang inaasahan ko sana, babalik ka agad sa Japan para matulungan mo rin ang mga magulang ko na ipagpatayo sila ng bahay. Buti pa sila, ayos ng kalagayan. May himig ng sama pa ng loob na sabi nito. Ano ka ba? Siyempre, ako lang naman ang anak ng mga magulang ko. Kailangan ko ring isecure ang kalagayan nila bago ako lumagay sa tahimik. Ang pangako mo kasi sa akin. Natigilan siya nang biglang idabog ni Arman ang hawak na tinidor. Babalik na naman tayo sa ganyang usapan. Di ba nagkaliwanagan na tayo? Tumaas ang boses na tanong nito. Sasagot pa sana siya nang may marinig silang sumisigaw. Oy, may malaking linta! Napaigtad silang dalawa. Isang lalaking naka-shades at nakasombrero ang dumadaing. Ang lalaki ng linta rito. Di ko alam kung anong klaseng linta tong gumagala. Oy miss, pwede bang alisin niyo tong mga linta? Masyadong sumisip-sip ng dugo at hindi marunong magpasalamat. Ano bang problema ng lalaking yun sa likuran ko, Alicia? Nakikita mo ba siya? Napaka-arogante. Sita ni Arman, napapailing habang ninunguya ang pagkain. Arman, huwag mo nang patulan. Hindi naman tayo ang pinaparinggan. Awat niya. Lunukin mo muna yung kinakain mo bago magsalita. Para kang baboy nang umunguya ng burak. Singhal ng lalaki. Napalingon si Arman. Ano bang problema mo, pre? Wala. Gusto ko lang magpakilala. Galit na sagot nito
sabay alis ng sombrero at shades at tumayo sa harap ni Arman. Aba, yan, tama yan. Ipakita mo na yung mukha mo. Sabi ni Arman na tila handa ng makipagbasag ulo. Alagaan mo ang girlfriend mo. Huwag mong parang ginatasan at itapon ng walang kwenta. Nabosesan niya ang nagsasalita. Henry? Bulong niya sa isip. Hindi pa siya nakapagsalita dahil sa kaguluhan at kaninang mga paninita ni Arman. Humiling siya para kumalma. Arman, pwede bang huwag ka makipag-away? Umalis na lang tayo. Pakiusap niya. Eto kasi, masyadong mayabang. Porke siya ang naghatid sa'yo. Akala mo, napakalaking abala. Napakayabang. Ani Arman. Ano? Alam mo na siya yung naghatid sa akin? Tanong niya. Hindi niya alam na nagkakilala na pala ang dalawa. Oo, alam ko. Kasi pinuntahan niya ako roon sa practicing area. Akala mo kung sino eh. Kaibigan ka lang naman ng may-ari at balita ko pa nga, kinuha mo yung sasakyan ng walang paalam. Dinuro pa nito si Henry. Okay sige, okay na yun. Tara na, umuwi na tayo. Ayan niya para matapos na ang gulo. Hindi, hayaan mo siya. Pabayaan mo. Para kahit konti, matauhan yan. Bulalas rin ni Henry. Sir Henry, tama na yan. Pinagtitinginan na kayo. Ako nang humihingi ng pasensya sa'yo. Baling niya sa binata. Kumalma naman si Henry dahil ayaw din itong mapahiya siya. Ngunit nang tatalikod na si Henry, biglang inundayan ni Arman ng suntok ang binata. Pero mabilis itong nakailag, kaya napasobsob si Arman sa lamesa. Napasigaw siya dahil sa nangyari. Napakibit-balikat na lamang si Henry sa kanya para ipahiwatig na wala itong ginawa sa nobyo niya. Umalis ka na please. Pwede bang ikaw na lang ang umiwas? Pakiusap niya sa binata. Ayaw rin kasi niyang tuluyang magpang-abot ang nobyo at lalaking naging kaibigan na rin niya. Okay, bye. Pero mag-iingat ka sa kanya. Dili nito tsaka tuluyang lumabas ng restaurant. Ngunit nagtuloy ito sa itaas na bahagi ng building. Pagpasok nito sa opisina ng kaibigan na may-ari ng restaurant, wala itong tigil sa katatawa. Natatawa ka pa sa mga pinaggagawa mo, Henry. Para kang batang nasa edad 16 na taon. Ano ka ba naman? Naiiling na saway ni Raul sa binata. Paano ba namang hindi? Nakakainis ang lintang yun eh. Noon pa man. Busit na ako sa mga taong manggagamit. Yung bang inuubos ang lakas ng iba para lang makaangat sila. Di ba? Nakakainis naman talaga yung mga ganun. Palatak ng binata sabay upo sa swivel chair na nasa harap ng table ng kaibigan. Desisantihin mo na lang para tapos na ang away. Natatawang suhestyon ni Raul. Ay nako, kung pwede lang eh. Nakakaawa naman yung babaeng nagpaaral. Nagpakahirap sa ibang bansa. Nalayo sa pamilya at imbes na yung pamilya ang nakinabang sa mga pinagpaguran niya, yung walang hiyang yun ang nakinabang. Tapos malalaman ko lang ito. Mabigat ang mga kamay na ibinagsak nito ang isang brown envelope sa ibabaw ng table ni Raul. Ano to? Tanong ni Raul habang binubuklat ang envelope. Nanlaki ang mga mata nito na naibalik ang tingin sa binata. Tumitig lang din si Henry. Ang saklap pala ng kapalaran ng babaeng iniibig mo. Napatingin si Henry. What? Iniibig ko? Hindi ba? Sa mga kilos mong yan, daig mo pa ang isang lalaking kinakain ng selos. Gusto mo yung babae, tama? Si Alicia? Napatango ng marahan si Henry. Ewan ko ba, na love at first sight yata ako eh. Di ko na nakalimutan simula ng araw na yon. Sagot ng binata. Inalala nito ang unang araw na nakita niya ang dalaga sa Japan. Anong feeling na tadhana ng gumagawa ng paraan para matouch mo ang babaeng noon, akala mo untouchable? Nakangiting tanong ni Raul, ngunit makahulog ang ngiti ang itinumbas ng binata. Matapos ang insidenteng iyon, hindi na muling nagkita si Alicia at Henry. Sinikap ni Henry layuan siya. Dahil alam niyang nais pa rin ni Alicia na maging maayos ang relasyon nila ni Arman. Di alam ni Henry na iyon na rin ang huling araw na nagpakita sa kanya ang nobyo. Mula noon, hindi na sinasagot ni Arman ang mga tawag ni Alicia.
Wala na ring reply sa chat o text. Tanging ina ni Arman ang nagpapadala ng mensaheng palagi raw itong nasa biyahe. Gustong-gusto siyang makita ni Henry pero hindi ito lumalapit at palagi lang itong nasa malayo. Nakarating na rin sa binata ang ginagawang pambabalewala ni Arman sa dalaga. Pare, bakit di mo lapitan yung babae? Umiiyak pa nga. Sabi nila, hindi na raw nakikipagkita si Arman mula nang mangyari yung gulo. Siguro nahiya yung lalaking yun. Balita ko, sumilong sa ibang kandungan. Kwento ni Raul. Napasuntok si Henry sa manibela. Magda sa akin yung mokong na yun. Ang kapal na mukhang paiyakin yung tumulong sa kanya. Magiging piloto ba siya kung wala si Alicia? Ipagdasal mo na lang na matuklasan ni Alicia ang katotohanan. O baka yung isang babae naman na makaalam. Natatawa si Raul. Oh, bababa muna ako. Bibili muna ako ng turon at banana Q. Bumaba nga si Raul sa kotse at tumapat sa tindahan ni na Alicia. Napaharap siya kay Denise. Ay miss, magkano ang turon? Tanong niya, sabay kindat. Para bang nabulol si Denise. Shampoo. Halos di marinig ang sagot. Natatawa silang dalawa. Ano ka ba, Denise? Para kang naiipit na pusa. Sita ni Alicia. Kinikilig si Denise. Hindi makagalaw habang tinititigan si Raul. Dahil wala sa wisyo si Denise, si Alicia na ang kumuha ng bayad at nag-abot ng turon. Baka gusto mo ng soft drinks para di ka mabulunan. Sige, magandang ideya. Malungkot pa naman yung kasama ko. Kumindat si Raul, sabay abot ng bayad. Keep the change. At umalis. Salamat! Pakisabi, salamat din sa kasama mo. Pahabol ni Alicia. Alicia. Bulong ni Denise. Napapansin ko, madalas may nakapark na iba't ibang sasakyan doon, no? Di naman bumababa. Ngayon lang nga may bumaba. Ang gwapo pa. Ay nako Denise, tara na at magligpit. Parang uulan na oh. Aya ni Alicia, sabay sila kumilos para maiwasan ang biglang buhos ng ulan. Umabot ng 6 na buwan ang patuloy na pag-iwas sa kanya ni Arman. Hindi na niya maunawaan kung ano na ang kalagayan ng kanilang relasyon, kung may patutunguhan pa ba ang tungkol sa kanila. Naging malabo ang lahat para sa kanila ni Arman dahil ito ang kusang umabandona sa kanya. Hanggang isang araw ay may nakapagbalita sa kanya na papaalis na uli si Arman para sa matagal na biyahe. Oo nga, kasasabi nga lang sa akin ng mama niya. Maya-maya naroon na yun sa airport. Puntahan mo kaya para maging malinaw ang lahat sa inyo. Alicia, alam ng lahat dito na ikaw ang tumutusto sa pag-aaral ni Arman dahil magnobyo kayo. 5 taon, nagtatrabaho ka sa Japan at ipinapadala mo yon sa kanya. Halos lahat ng sahod mo sa Japan. Alam ng lahat yon, maging ang mga magulang mo. Alam mo ba kung bakit? Ipinagkakalat ng mayabang niyang ina. O ngayon, nakapagtapos na ang anak niya. Nasaan sila? Ganun na lang ba yun? Galit na pagbabalita ni Aling Maria. Hanggang sa makaalis ang nagmamalasakit na kapitbahay nila tsaka lang siya kinausap ng kanyang mga magulang. Iha, hindi sa nakikialam kami sa mga desisyon mo. Malaki ka na at alam namin na napalaki ka namin ng tama. Ikaw nang bahala anak sa kung ano ang magiging desisyon mo. Sabi ng kanyang ama. Salamat po itay. Inay, bukas pupuntahan ko siya. Bahala na kung anong kahihinatnan ng relasyon namin. Malungkot niyang tugon. Siya nga pala. Ngunit natigilan ang kanyang ina dahil palihim itong siniko ng kanyang ama. Nakita niya iyon, pero tulad nila, inirespeto niya ang desisyon ng mga ito na maglihim. Nagpasya siyang dalahan ng pagkain pabaon ang nobyo kahit na matagal na silang hindi nagkikita. Handa niya itong patawarin kung hihingi lang ito ng tawad sa pambabalewala nito sa kanya. Patatawarin kita. Humingi ka na lang ng tawad. Sabi niya sa nobyo ng oras na magkaharap na sila. Nasa kantin sila at kasalukuyang nagkakape. Eto pala, niluto kong lahat yan para sa'yo. Baunin mo sa flight mo. Sabi niya sabay tulak ng mga baunan na may lamang mga pagkain. Napatingin sa kanya si Arman.
Alicia, tanga ka ba? 6 na buwan kitang hindi kinausap. Tapos parang wala lang sa'yo. Bakit hindi mo ako mabitawan? Galit pa nitong tanong. Arman, 6 na buwan lang naman. Parang dati lang din noong nasa Japan ako. Di ba 1 beses ka nga lang sa 1 buwan kung tumawag? Kapag araw lang ng padala, doon mo lang ako naaalalang tawagan. Sanay na ako. Yun na nga, pagod na ako makipagrelasyon sa babaeng tanga. Alam mo yun, kahit harap-harapan ka ng niloloko, nagpapadala ka pa rin. Tapos ngayon, susumbatan ako ng ibang tao dahil sa mga tinulong mo. Hiningi ko ba yun sa'yo? Arman, ganyan ba dapat ang isukli mo sa pagmamahal at pagtitiwala ko sa'yo? Minahal kita, kaya ako ginawa yun. Hindi ko yun sinusumbat sa'yo. Pero sana naman, magkaroon ka naman ng kahit na konting pagpapakita na pinapahalagahan mo yun. Yun lang naman ang gusto ko. At ang relasyon natin. Umuwi ka na. Iuwi mo na rin ng mga yan. Di ko yan kailangan. Dinala na ako ni Mama ng mga pagkain. Tumayo ito at tatalikuran na siya. Paano tayo? Paano ng relasyon natin? Yung 5 taon? Lahat-lahat ng mga pinagsamahan natin, saan na napunta? Di kalimutan mo. Kalimutan mo na. Tapos na tayo. Lahat ng mga nagastos mo para sa akin, babayaran ko. Huwag ka mag-alala. Tsaka wala ka namang binigay sa akin, kaya di ka pa rin lugi. Pera mo lang ang kinuha ko, hindi ang puri. Sasagot pa sana siya, ngunit nagulat siya nang may nagbuhos sa kanya ng malamig na tubig sa ulo. Ang kapal ng mukha mo? Ikaw palang kabit ng asawa ko? Ha? Kapal mo? Nagawa mo talagang puntahan ang asawa ko rito sa trabaho niya? Malakas na sigaw ng babaeng buntis. Hindi niya ito kilala at kung sino ang lalaking tinutukoy nito na asawa niya. Teka muna miss, sino ka ba at sinong asawa mo? Wala akong inaagaw sa'yo, may boyfriend ako. Sigaw niya. Sino? Siya ba? Siya nga ang asawa ko, walang hiya ka talaga. Bulalas pang muli ng babae habang inilalabas ang isang envelope sa harap niya tapos kinuha nito ang laman noon. Tsaka isinaboy sa mukha niya. Hayan! Tignan mo! Iyan ang marriage contract namin at ang picture na ikinasal kami. Etong laman ng tiyan ko, anak niya. At alam mo bang may 2 pa sa bahay namin? Ngayon mo sa akin sabihin na hindi ka kabit. Ana, tama na. Umuwi ka na nga. Bulalas ni Arman sa babaeng buntis. Kaya pala, kapag binabanggit ko ang kasal, hindi ka sumasagot. So, kailan mo pa ako niloloko? Matagal na rin pala. Matagal na kayong kasal. Nasa Japan ako. Kinasal na kayo. So, ibig sabihin, isa akong tanga na nagpapadala sa'yo ng pera para ipagsustento sa pamilya mo. Naakala ko, para sa mga pangarap natin. Humugot siya ng malalim na paghinga. Ikaw pang may ganang magalit? Ang kapal ng mukha mo, mga agawng kabit! Sigaw ng babae sa kanya. Hindi niya nagawang iangat man lang ang mga kamay niya dahil nagdadalang tao ang babae. Ganoon na lang ang pag-aalala niya kung mapahamak ang bata sa sinapupunan nito. Hinayaan niya lang itong sabunutan siya. Ngunit natigil ang babae nang makita nitong lumagapak ang asawa nitong si Arman sa sahig. Duguan ang basag nitong mga labi. Sino ka ba? Bakit mo siya sinasaktan? Matapang na tanong ng babae. Binalak nitong awatin ang lalaki pero hindi nito nagawa. Halos tumilapon ang babaeng buntis. Ako lang naman ang fiancé ng babaeng sinasaktan mo. Kaso lang, hindi niya pa alam. Ngayon pa lang niya malalaman. Tila nagpapatawa na sagot ni Henry. Papatawa ka ba? Bulalas ni Arman. Hindi matanggap na nasapak siya ng binata. Ang kapal mo para saktan ang asawa ko! Sigaw ng buntis na babae habang nilalapitan si Arman at tinulungang tumayo. Bakit ko siya sinapak? Kulang pa nga yan eh. Galit na dinampot muli nito si Arman at saka muling inundayan ng suntok. Ilang ulit na pinagsusuntok nito ang lalaki at duguan ang mukha nito. Nakadama siya ng takot na baka dahil sa sobrang galit ay makapatay na ito. Henry, tama na! Awat niya sa binata. Pinagtatanggol mo pa rin ba siya? Nagtatakang tanong ni Henry sa kanya. Nanginginig ang mga kamay nito habang naglalabasan ng mga ugat ng dahil sa galit. Umiling siya ng marahan. Hindi, pero ayokong dungisan mo mga kamay mo ng dugo ng isang taong walang kwenta.
Hindi siya worth it! Sabi niya habang hawak ang kamay ni Henry. Doon lang unti-unting humupa ang galit ng binata para sa dating nobyo ng dalaga. Tapos tumayo lang siya sa harapan ng dalawa. Hindi ako lumaban sa'yo. Hindi dahil duwag ako. Hindi kita nilabanan para sa bata na nasa loob ng tiyan mo. Kaya sana, maisip ninyo yung ginawa ninyo. Hindi ako kabet. Girlfriend niya ako sa loob ng 5 years. Yung kinakain ninyo, yung ginagastos ninyo sa kasal o sa birthday ng mga anak mo, lahat yon galing sa dugot pawis ko. Sigaw niya tapos binalingan ang dating nobyo. Kaya yung sinabi mo, Arman, nababayaran mo lahat yon? Gawin mo! Mas mainam na mabaon ka sa utang sa akin para matuto ka sa mga mali mo. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng kantin. Nang makalabas na sila, tsaka nilapitan ng isa sa mga kasamahang piloto si Arman. Arman, yari ka talaga! Kinalaban mo si Boss Henry! Gulat na tanong ng mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Arman. Anong boss? Anong ibig mong sabihin? Yung lalaking gumulpi sa'yo, si Boss Henry yun. CEO at may-ari ng airlines natin. Henry Han. Kaya nga Han's Airline Company, di ba? So paano yan? Baka expect mo na mawalan ka na ng flight. O kaya matanggal ka. Napapakamot ulo na sabi ng kasamahan sa trabaho. Sige, iwan na kita. Ayokong madamay sa'yo. Dugtong pa nito at naiwang natulala sina Arman at ang asawa nito. Buisit! Paano niyo nakilala yung CEO? Bulalas pa ni Arman. Naupo lamang si Alicia sa malapit sa paliparan ng eroplano. Doon kita niya ang mga naghahandang umalis ng mga eroplano. Malakas ang tunog noon, habang siya nakatanaw lang ron. Nililipad ang hangin ang mahaba niyang buhok. Nagulat siya nang isa-isang hulihin yon ng 2 kamay ni Henry. Napalingon siya. Ikaw pala. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa mga problema ko. Hindi ko alam na matagal na pala niya akong niloloko. 3 taon na silang kasal. At ako, parang siraulong kayod kalabaw sa Japan. Lahat ng mga pwedeng pasukan liban sa club, pinasok ko na. Tapos ganun lang pala ang gagawin sa akin ng lalaking yun. Nakakapanlumo. Nakakaubos ng lakas. At ang masakit pa, alam pala ng mga magulang ko na ipinapadala ko sa kanyang mahigit sa kalahati ng sahod ko. Pero alam mo ba, di katiting na sumbat wala akong narinig sa kanila. Hindi na niya napigilang umiyak ng oras na iyon. Naitakip niya ang 2 kamay sa mukha niya. Walang nagawa si Henry kundi ang haplosin na lang ang likod niya. Ano, gusto mong tanggalin ko siya sa trabaho? Para mahirapan siya at lumuhod sa'yo. Tanong ni Henry. Nakalimutan nito na hindi nga pala niya alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Napalingon siya sa binata at inakala niyang nagpapatawa na naman ito. Nakakainis ka naman eh. Nagpapatawa ka pa. Paano mong gagawin yun? Nanghihiram ka na nga lang ng sasakyan sa kaibigan mo, hindi ba? Natatawa niyang sabi sa binata. Natuwa ito dahil natawa siya at nasilayan nito ang mga ngiti sa labi niya. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Masaya ka na uli. Yan ang babaeng matapang na nakilala ko. Tsaka, alam mo, pinabilib mo ko kanina. Ang sexy mo kanina habang sinasabi mo na, hindi kita pinatulan, hindi dahil duwag ako, kundi iniisip ko lang ang batas sa napupunan mo. Pag-uulit ito sa sinabi niya kanina habang nagpapaboses babae. Muli na naman siyang natawa. Talaga? Sexy ba ako? Oo, akala ko nga sasapakin mo yung buntis. Nako, naisip ko, ang bigat pa naman ng mga kamao ng babaeng yun. Yari ang buntis kapag napuno yung isa. Pero natuwa ako. Sobra pala ang self-control mo, no? Buti na lang, pasalamat siya. Kaya ikaw yung hindi nagpigil at binugbog mo si Arman. Paano kung napatay mo siya? Galit na galit ka kanina. Natakot ako. Ayoko makagawa ka ng ganon ng dahil lang sa akin. Alam ko naman na pinagtatanggol mo ko. Salamat ah. Sabi lang niya habang napapatingin na naman sa lumipad na eroplano. Sorry pala, kasalanan ko ang lahat eh. Alam ko naman na may asawa siya, kaya lang hindi ko masabi sa'yo. Dapat pala ipinagtapat ko na.
Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging palagay mo sa sasabihin ko kapag ginawa ko yun. Baka isipin mo, sinisiraan ko siya dahil may sarili akong motibo. Pero hindi. Henry, bakit ang bait mo sa akin? Samantalang aksidente lang naman ang pagkakilala natin. Masama pa nga ang ginawa ko sa'yo eh. Pero bakit naging mabait ka? Tanong niya habang nakatingin sa mga mata ng binata. Ewan ko nga rin eh. O baka kasi na-love at first sight ako sa'yo. Una pa lang kitang nakita doon sa likod ng sasakyan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa akin. Di ko alam pero tumibok ang puso ko ng napakalakas. Ayun na, hindi ko na napigilan. Humugot ng malalim na buntong hininga si Alicia. Salamat Henry. Alam kong may gusto kang ipahiwatig. Pero kaya mo ba akong hintayin ng 2 taon pa? Sa ngayon kasi may plano pa akong gawin. At ayoko namang kahihiwalay lang namin ni Arman makipagrelasyon agad ako sa'yo. Ayokong gawin kang panakip butas. Hayaan mo muna akong magproseso ng puso ko. At ready na akong magmahal muli. At nariyan ka pa. Nakahanda akong tanggapin ka. Oo naman, nakahanda akong maghintay. Pero bakit ang tagal? Bakit 2 years? Balak kong mag-abroad uli. Sa Japan. Kasi nanghihinayang ako sa 5 taong nasayang. Gusto kong bumawi kina nanay at tatay, pati na sa mga kapatid ko. Para sa kanila naman, tumulo na naman ang mga luha niya. Okay, makakaasa kang hindi ko sila pababayaan at aalagaan ko rin sila habang naghihintay ako sa'yo. Pangako ni Henry tapos pinunasan nito ang mga luha niya. Matapos ang 1 buwan, inayos ng lahat ni Alicia ang mga papeles niya pabalik ng Japan. Isang bagong bukas na restaurant ang nag-alok sa kanya ng direct hiring para maging cashier. Dati niyang kasamahan sa nagsara nilang kumpanya ang nag-alok sa kanya kaya wala siyang pag-aalinlangan. Nay, Tay, patawarin po ninyo ako sa mga nauna kong pagkakamali. Kayo na pong bahala sa mga kapatid ko. Tsaka humingi po ako ng tulong kay Henry at Denise na tingnan-tingnan kayo, pati na ang mga kapatid ko. Wala yun anak. Alam namin na alam mo kung ano ang mga ginagawa mo. Tulad ng dati, susuportahan ka namin. Ngumingiting na yakap nila ang isa't isa. Oras na ng flight niya, nasa airport na sila. Dahil paalis na siya, hinihintay niya si Henry dahil sabi nito, ihahatid raw siya nito hanggang sa makaalis siya. Ngunit laking gulat niya nang may mga nakaputi, mga piloto ng sasakyan at ilang lalaking flight attendant ang paisa-isang nag-abot ng kulay pulang rosas. Nagtataka siya kung bakit may ganon. Para saan po ang rosas? Tanong niya habang napapatingin sa kanyang mga magulang. Baka may bagong gimmick anak. Baka lahat ng pasahero ay binibigyan. Hindi ito bagong gimmick. Ako si Henry. Ang tunay na CEO ng airline. At bago ka umalis, gusto kong siguruhin na akin ka na at hindi na maaagaw ng iba pa. Dahil sa buhay ko, ikaw lang ang pinakamahalaga kaya asahan mong hihintayin kita. Tapos lumuhod sa kanya ang binata na hawak ang singsing sa mga kamay nito. Alicia Chavez, will you be my wife soon? Nakatitig lang siya sa binata. Shock siya. Kasi hindi ito ang lalaking nakarelasyon niya ng 5 taon. Pero ito pa ang nag-aalok sa kanya ng kasal. Isang kasal na pinapangarap ng lahat ng kababaihang nagmamahal. Mabilis na pumatak ang mga luha niya dahil sa kaligayahan. Yes, oo, pakakasal ako sa iyo sa pagbabalik ko. At salamat dahil alam kong may babalikan ako at ikaw yun. Nayakap niya ang binata. Nakarga naman siya ng binata dahil sa tuwa nito na pumayag siyang makasama habang buhay. Thank you so much. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ng mga oras na ito. At alam kong hindi magtatagal ang 2 taon. Mabilis lang yan, lalo na kung palagi tayong magkakasama. Bulong ng binata sa kanyang tenga, kaya ikinapanlaki ng mga mata niya ang sinabi nito. Mukhang gugulatin mo pa ako ha? Nakangiti niyang sabi tapos hinagkan niya sa mga labi ang binata. Isang halik na tanda ng kanilang pagmamahalan.
Isang buwan pagkaalis niya, hindi niya alam na kinausap ni Henry si Arman at para hindi na nito tanggalin ang lalaki dahil sa mga kasalanan. Napagkasunduan nilang kalahati ng sweldo nito ay ipapadala sa mga magulang ni Alicia para mabawi ang lahat ng nagastos niya sa pag-aaral sa dating nobyo. Pumayag si Arman at humingi ng tawad sa inasal at nagawa sa kanya at kay Henry. 3 buwan na ang lumipas buhat ng engagement nila at natutuwa siya dahil simula noon ay hindi na tumigil si Henry sa pagtawag at pangungumusta sa kanya. Ang kanilang relasyon kahit na magkalayo ay naging matibay na tulad ng isang lubid na hindi mapapatid ng anumang pagsubok. Isang kape sa table 2! Sigaw ng isa sa mga waiter nang makalapit sa kanya. Ay, grabe naman yung nasa table 2. Kanina pa yun, hindi naman nag-o-order. Pansin mo ba na ilang araw na yan dito? Tanong ng waiter na isang Pinoy rin na katulad niya. Napatingin siya sa gawing itinuturo ng kasama. Nagtataka siya kasi napansin nga niyang ilang araw na ang lalaking iyon sa table na iyon pero hindi nag-o-order. Makapal na pang winter suit ang suot nito at para bang detective kung magsuot ng salamin at sombrero. Miss Alicia, ano kaya kung lapitan mo na? Natatakot na ako sa kanya, baka mamaya masamang yakuza yan. Malay ba natin? Baka mafia. Bulong pa ng lalaki. Tumigil ka nga, Jeff. Uso pa ba yun ngayon? High-tech na ngayon. Mag-evolve ka nga. Pasinghal niyang saway. Oo na, pero lapitan mo na. Ito yung kape na in-order niya. Ibigay mo na please. Pakikiusap nito. Tumayo siya buhat sa pagkakaupo, total naman ay wala pang nagbabayad. Kaya kinuha niya na ang iced coffee na nakalagay sa baso na selyado at saka dinala sa table 2. Here's your coffee, sir. Ano pa pong gusto ninyo? Kasi natatakot na sa inyo ang mga kasama ko. Baka raw mafia yakuza ka. Ano, hindi ka ba mag-o-order? Naka-cross arm siya sa tapat ng dibdib na nakatayo sa harapan niya. Ngunit laking gulat niya nang bigla na lang siyang hilahin ito para mapaupo siya sa kandungan nito. Ano ba? Gulat niyang sabi. Nanlaki ang mga mata niya at ng mga kasamahan niya dahil sa ginawa ng customer. Miss na kasi kita. Kaya eto, pinuntahan na kita. Ilang araw na kitang pinagmamasdan buhat sa malayo. Binabantayan kita. Baka mamaya, marong cart ka na naman. Bulong nito sa kanya. Pasaway ka? Singhal niya at napalo pa niya ito sa braso. Agad siyang tumayo at inayos ang sarili tsaka naglakad patungo sa cashier. Gulat na naglapitan ang mga kasama niya sa kanya dahil sa ginawa ni Henry. Ate Alicia, sino siya? Huwag niyo siyang intindihin. Fiancé ko, hayaan niyo lang siya. Sabi niya bagamat nahihiya. So, fiancé mo pala sa Sir Henry, ang may-ari ng restaurant na ito? Tanong ng manager nila na nasa likod lang nila. Agad siyang napalingon sa manager niyang babae na nagsalita sa likuran nila. Ano? Siya po ang may-ari nitong restaurant natin? Oo, actually matagal na. Hindi ba madalas ka rin dito sa restaurant na ito noon? Natatandaan kita. Pagkagaling mo sa opisina ninyo, nagpa-part-time job ka rito. Siya siguro ang unang nakakita sa'yo. Napansin ka na niya noon pa. Bulong ng manager nila. Nalaglag ang panga niya habang nakatingin sa binata na nooy sitting pretty sa kinauupuan habang nagkakape. Hindi siya makapaniwala na noon pa pala siya kilala ng lalaking inakala niyang bago pa lang sa buhay niya. Ma'am, halos 4 na taon ang buhay ko rito sa Japan. Nagpa-part-time ako rito. Ibig po bang sabihin, kilala na niya ako noon pa? Nagugulat niyang tanong. Namamangha siya dahil sobrang dami niyang sorpresang natutuklasan sa tungkol sa nobyo. Yes, kaya hindi na ako magtataka kung ngayon fiancé mo na siya. Pinabayaan niya ang restaurant simula nang mabalitaan niyang wala ka na. Agad rin siyang umuwi ng Pinas. Ang dahilan niya kailangan siya sa airlines na business niya daw. Dahil sa mga nalaman niya, mas lalo pang naging misteryoso para sa kanya si Henry na ngayon ay fiancé na niya. Gabi na at ihahatid siya nito pauwi sa apartment na tinutuluyan niya. Nasa kotse siya ng binata pero wala siyang kibo.
Maraming naglalaro sa isipan niya simula nang malaman niya ang totoo buhat sa manager nila. Nang huminto na ang kotse sa tapat ng apartment, tsaka lang siya nagsalita. Ano pang hindi ko alam tungkol sa'yo? Halos 2 taon na rin naman tayong magkakilala simula nang umuwi ako sa Pinas. Yun bang pagtatagpo natin sa kotse mo? Yung pagsakay ko ng hindi sinasadya ay coincident lang ba talaga? Tanong niya. Natawa ng walang hangin si Henry. Bakit? Ako ba ang nagpasakay sa'yo sa kotse ko ng oras na yun? Ikaw ang sumakay. Baka naman, sinadya mo. Napabuka ang mga labi niya dahil hindi siya makapaniwala sa mga sagot ng binata. Ano? Bakit ko sasadyain? Ni hindi ko nga alam na may kaparehas na sasakyan ang kotse na dala noon ni Arman. Ikaw naman ang tatanungin ko. Alam mo ba na employee ko ang ex mo? Nakangiting tanong nito. Hindi ko alam. Kasi nalaman ko na matagal mo na raw akong kilala, sabi ng manager. Nakikita mo pala ako sa restaurant na iyon na nagpa-part-time job pagkagaling ko sa una kong trabaho. At nang umuwi ako, bigla ka rin daw umuwi ng bansa. Kaya tuloy, Pinagdududahan mo ang destiny. Kapalaran ang nagdala sa'yo sa kotse ko. kapalaran ba talaga? Malungkot niyang tanong. Nanghihingi na siya ng paliwanag sa taong pinagkatiwalaan na niya simula pa nang makilala niya ito. Okay, ipapaliwanag ko. Oo, kilala na kita rito sa Japan noon. Pero sa mukha lang at hindi mo ko kilala. At wala akong chance na magpakilala sa'yo kasi nga palagi akong busy. Nang umuwi ka ng Pinas, nagkataon noon na may problema din sa airlines at sa rancho ko sa Batangas. Naalala mo nung sinabi kong may manganganak akong 3 kabayo? Mahalaga sa akin ang mga kabayong yun. Sila ang isa sa mga dahilan ng pag-uwi ko sa bansa. Nataon lang talaga na sumakay ka sa maling kotse. Kailan ko lang nalaman na employee ko rin ang boyfriend mo sa airlines. Nakilala kita noon, pero di ko sinabi dahil baka hindi mo ko paniwalaan. After ng gabing umalis ako sa bahay ninyo, hindi kita nabalikan, di ba? O natawagan? Kasi bumalik ako ng Japan para sa franchise ng restaurant. Sobrang busy ko. Pero sa kabila noon, hindi na kita nakalimutan. At isa pa, inalam ko pa sa sarili ko kung kailan kita simulang nagustuhan. Kung noon pa o noong panahon na na-wrong car ka. Basta ang alam ko, nung na-wrong car ka, pumasok ka na ng tuluyan sa buhay ko. Sagot ng binata. Tapos binuksan na nito ang pintuan at bumaba ng kotse. Lumigid sa kabilang pintuan para buksan ang pintuan niya. Pero inunahan na niya itong bumaba at diretsyo sa pagpasok sa building ng apartment niya. Agad siyang sumakay ng elevator ngunit napigilan ng binata ang pintuan bago sumara. Pumasok ito at saka sumakay rin. Hindi na muna niya ito kinikibo. Hindi siya galit sa nobyo pero naiinis na lang siya dahil hindi nito ipinagtatapat sa kanya ang katotohanan. Maraming lihim sa pagkatao nito. At dahil doon, nakakaramdam siya ng takot. Dahil na rin iyon sa trauma na naidulot sa kanya ni Arman. Nasa 5 taon akala niya okay ang lahat. Masyado siyang naging tiwala. Ang akala niya, sapat lang na magtiwala siya. Pero inuulit na naman yata niya ang lahat. Nakapasok na siya sa apartment niya, pero hindi niya pinapasok si Henry. Naiwan itong nakatayo lang sa labas ng pintuan niya. Kalahating oras na ang lumipas at nakapaligo na siya at lahat-lahat nang marinig niya ang doorbell mula sa labas. Nang tingnan niya, nakita niyang si Henry pala iyon. Naroon pa siya? Bulalas niya sa isip lang. Hindi niya natiis at pinagbuksan niya ang binata para sana pauwiin na. Pagod na siya at wala ng lakas para unawain pa ang mga usapan nila. Ngunit nang buksan niya ang pintuan, agad na pumasok si Henry at nagtuloy sa sala, tsaka naupo. Ang ganda ng apartment mo. Tamang-tama para sa 2 taong nagmamahalan. Sabi nito habang inililigid ang paningin sa buong kabahayan. Ano ka ba? Umuwi ka na nga. Tsaka na lang tayo mag-uusap. Akma siyang tatalikod, ngunit nahila siya nito at napaupo na naman siya sa kandungan nito. Pakasal na tayo. Biglang sabi nito. Ano? Ang usapan pagkatapos pa ng kontrata ko, pagbalik ko sa Pinas. Ngunit nahagkan na siya nito sa kanyang mga labi bago pa niya matapos ang mga sinasabi.
Halik na di na niya mapigilan lalo na at sila lang dalawa ang naroon. Alam niyang may pananabik siya sa binata pero kapwa nila iyong pinipigilan. Kaya nga magpakasal na tayo para mawala na mga paghihinala mo sa akin. Kilalanin mo ako ng lubusan. Hindi mangyayari iyon kung hindi tayo magsasama sa iisang bubong. Magpakasal na tayo rito. Ako nang mag-a-adjust. Tapos kapag uuwi ka na, magpakasal uli tayo sa simbahan. Gagawin ko ang lahat para lang mawala ang mga pagdududa mo sa akin. Alam ko ang pinanggalingan mo. Baka naiisip mo na katulad ako ng ex mo na niloko ka lang at pinaasa. Hindi ako ganon. Di lang kasi ako yung taong mahilig magpaliwanag. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyong lahat. Pero wala akong natatandaang nagkasama tayo ng mahigit sa 3 araw. Alam mo yan. Tapos muli siya nitong kinabig at siniil ng halik. Halik na hindi na niya nagawang tanggihan. Hindi na nila mapigilan ang mga nagaganap. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Ramdam niya sa kanyang puso na mahal niya si Henry kaysa sa dating nakarelasyon. Sa oras na iyon, handa na niyang isuko ang lahat kay Henry. Sa mga halik at yakap pa lang nito, naramdaman niyang sigurado siya na mahal siya nito. At mahal rin niya ito. Maya-maya, bumulong si Henry sa tenga niya. Pwede bang mag-advance? Bukas na bukas. Pakakasal na tayo. Bulong pa nito na nakikiusap. Sigurado ka bang ako na yung gusto mong makasama habang buhay? Oo naman. I love you. I love you forever. Ikaw lang ang lahat sa buhay ko. Bulalas nito tsaka muling niyakap siya at siniil ng halik. Hindi na nga nila napigilan pa ang gabing iyon at ginawa nila ang maging isa. Magkasama nilang pinagsaluhan ang kanilang unang gabing magkasama. Kinabukasan, nang magising siya, nakita niya ang mga nakapatong sa ibabaw ng vanity mirror na mga papeles. Pagak siyang natawa. Agad na siyang bumangon at isinuot ang bathrobe. Hinanap niya ang asawa at nakita niya ito sa kusina habang nagluluto. Oh, mabuti gising ka na. Sabay na tayong mag-almusal. Alam kong napagod ka kaya eto, ako na ang nagluto. Nakangiti nitong hinila ang upuan para makaupo siya. Eto, kaya ba malakas ang loob mo? Meron ka ng marriage registration form? Tanong niya. Oo, kaya pirmahan mo na yan para may parehistro na ng lawyer ko. Tapos pag uwi natin sa Pinas, pakakasalan kita sa kahit na saang simbahan mo pa gusto. Nakangiti nitong pangako habang nakasalo ang mga palad sa mukha nito at titig na titig pa rin sa mukha niya. Thank you so much honey para sa ginawa natin kagabi. I love you. Sabi pa nito sabay kindat. Honey naman, nahihiya ako. Sabi niya habang ramdam ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Nilapitan siya nito at minsan pang niyakap at saka hinagkan sa kanyang mga labi. Simula noon ay nabuhay sila ng masaya. Makalipas ang 2 years, nagbalik sila sa Pilipinas na siya ay may isa ng anak na lalaki at kasalukuyang nagdadalang tao sa kanilang pangalawang anak. Masaya ang naging buhay niya sa lalaking ibinigay ng Diyos para maging asawa niya. Samantalang puno naman ng pagsisisi si Arman at katagalan ay hiniwalayan rin siya ng asawa nito. Hindi niya hinangad ang masama para sa ex niya, pero nakita niyang napakapalad niya dahil hindi ito ang lalaking nakatuluyan niya. Wakas.